Precious POV. Napahawak ako sa braso ni Raymond, at sa kanya ako niyayang umalis para iwan si Ralph. Nanatili itong nakatingin sa aming dalawa ni Raymond. Hindi ko maintindihan, pero nakaramdam ako ng takot dito, dahil sa ginawa nito sa akin kanina. Hindi ako sanay na tretuhin nito sa ganoong paraan. Pinigilan ko na lang si Raymond nang tangka nitong susugurin ito, dahil sa ginawa nito sa akin. Hinela ko na lang siya papunta sa counter para yayain itong uminom. Bakit naman hinahayaan mong gawin sa'yo ng lalaking iyon, ang ganoong bagay? Singhal sa akin ni Raymond. Sa totoo lang ay kailanman, ay hindi ko nakita ang aking sarili na lumapit at makita pa si Ralph. Ang tanging ginusto ko lang ay ang makasama ang aking anak. At hindi ko inaasahan na ito ang magiging kapalit, ng kagustuhan kong makasama ang aking anak. Ang patuloy akong maging alipin nito sa kabila ng lahat ng nangyari sa amin. Gusto ko sanang tulungan mo ako, na may sama si Zeus sa pagbalik natin ng London, Raymond. Nakikiusap ako sa iyo. Hinawakan ko siya sa isang braso. Ilang segundo kong hinintay ang sagot nito, at ganoon na lang ang saya ko nang tumango ito sa kanya. Hindi talaga niya ako makakayang tanggihan sa mga balak ko, dahil alam nito ang lahat ng paghihirap na dinanas ko, nang hindi ko makasama ang aking anak sa mahabang panahon. Ikukuha ko siya ng passport para maayos ko ang mga papel niya, at maisama natin siya sa London. Napangiti ako sa sinabi nito, at hindi ko sinasadya na mapansin si Ralph na muling lumapit sa amin. Pero bigla itong natigilan nang may humila sa braso nito. Katulad ni Ralph ay nagulat din siya sa babaeng pumulupot dito. Isabel, love, kanina pa kita hinahanap. Sila mama, umuwi na ba? Nakatingala ito kay Ralph. Sa halip na sagutin ito ni Ralph, ay tumingin ito sa akin na nakakunot pa rin ang noo, at halatang may tinitimpi itong galit. Masama rin ang tingin na pinapukol nito kay Raymond, na hindi naman natitinag sa tabi ko. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Tanong ni Ralph kay Isabel, na hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Mas lalong humigpit ang hawak ko sa braso ni Raymond, at hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa utak nito, at baka bigla na lang niya akong hilahin at sumama dito. I was invited. Hindi nagtagal ay nilingon na ako ni Isabel, na parang natuklo ng ahas nang makita ako. She bet, wala itong idea na magkikita kaming dalawa sa lugar na iyon. Kung nagulat man ito, ay hindi nakataka-taka. Pero ako ay nanatiling diretso lang ang titig sa mga ito, at hindi ako nagpapakita ng kahit anumang emosyon. Precious, ikaw ba yan? Hindi makapaniwala nitong tanong sa akin. Si Raymond naman ay nilagok ang natitirang wine sa baso nito, saka ako nito niyayang umalis. Let's go. Hinela ni Raymond ang isa kong kamay, dahilan kung bakit mabilis ako sa pagtayo. And instantly ay lumakad na kami, at tangka na naming lalagpasan ang dalawa, nang bigla ay pigilan ako sa braso ni Ralph. Sa akin ka sasama. Ako ang asawa mo at hindi ang lalaking iyan. Mariin itong sabi sa akin. Ramdam ko ang pinipigil nitong emosyon sa higpit ng hawak nito sa akin. Parang wala itong balak na bitawan ako anuman ang mangyari. Nagbabaga rin ang mga titig nito kay Raymond, na kulang na lang ay magliyab ito sa sobrang galit. Bitiwan mo siya, Ralph. Kayo ni Isabel ang magsama at layuan mo na siya. Tahimik na ang buhay niya, hindi ba? Bakit pilit mo na naman ginugulo? Asawa ko siya, at ako ang may karapatan sa kanya. Madiin ang mga salitang binitawan na iyon ni Ralph, na nagpatayo sa aking mga balahibo, mukhang determinado itong may sama siya sa pag-uwi. Sa pilitan niya akong hinela mula kay Raymond. Pinigilan ko na lang si Raymond nang tangka nitong susugurin si Ralph. Raymond, I can handle this. Basta yung pinag-usapan natin, gawin muna as soon as possible, okay? At hinarap ko si Ralph na nakahawak pa rin sa braso ko. Matalim kong baling dito. What? Aalis na ba tayo or, ihahatid mo muna ang babae mo? Matapang kong tanong sa kanya. Sunod kong tiningnan ng masama si Isabel. Hinubad ni Ralph pagdaka ang suot nitong jacket, at ibinalabal sa aking katawan. Hindi nito pinag-ukulan ng tingin si Isabel, habang ginagawa nito ang bagay na iyon sa akin. Muli ay kinuha nito ang isa kong kamay, at mabilis niya akong hinela palabas ng venue ng party. Sa gilid ng mga mata ko, ay nakita kong nagngingit-ngit si Isabel,
lalo na at naiwan itong mag-isa sa counter. Si Raymond naman ay lumayo na rin sa tabi nito. Pagdating namin sa parking lot, ay tiningnan ko muna siya, kung kaya nitong magmaneho. Nakainom ito at delikado kung ito ang magmamaneho ng kotse. Where's the key? Tanong ko dito, matapos nitong patunugan ang kotse nito. Why? Takang balik na tanong nito sa akin. Ako na lang ang magdadrive, delikado at lasing ka. Pinilit kong maging normal ang tono ng boses ko, at ayoko nang makipagtalo dito, lalo na at gabi na. Iniisip ko rin si Zeus kung kamusta na ito. At itong lalaki na ito, ay sobrang kahihiyan na ang dinudulot sa buhay ko. Wala sa plano ko ang maging sunod-sunuran dito. Pero dahil sa anak ko, ay napipilitan akong pakisamahan ang taong ni sa hinuha, ay hindi ko akalain magpupumilit pang bumalik sa buhay ko. Kaya ko pa namang magmaneho, sagot nito sa akin, na hindi ko pinaniwalaan. Mukha nga itong exhausted dahil sa ininom nitong mga alak, tapos sasabihin nito na kaya nitong mag-drive. Huwag nang makulit, bigay muna sa akin ang susi, at baka hinihintay pa tayo ni Zeus hanggang ngayon. Dahil doon ay wala na itong nagawa, at iniabot na nito sa akin ang susi. Marunong naman akong magmaneho, dahil bumili ako ng sariling kotse sa London. Habang nasa biyahe sila, ay nakapikit lang sa headrest ng upuan si Ralph. Nakapikit ito, hindi ko alam kung nagpapahinga lang ito, o sadya itong nakatulog dahil sa kalasingan. Pinabayaan ko na lang siya, at nag-concentrate na lang ako sa pagmamaneho. Mahigit kalahating oras lang kaming bumiyahe, at narating na rin namin sa wakas ang bahay ng aking mga magulang. Paghinto ng kotseng sinasakyan namin, ay agad kong pinatay ang makina nito. Tinanggal ko ang nakasuot na seatbelt sa akin, at kinuha niya ang pouch na dala ko. Hinintay kong kumilos si Ralph sa kinauupuan nito, pero hindi ito gumalaw. Kaya bumaba na lang ako mula sa driver's seat, at binuksan ko ang pinto ng passenger seat, kung saan ito nakaupo. Pagbukas ko ng pinto, ay nanatiling tulog ito. Kaya hindi ko alam kung gigisingan ko ba ito o papaano. Oh, hayaan na lang muna niya itong matulog sa kotse, tutal ay kaya naman itong pumasok sa kwarto, kapag nagising. Balak ko nang isara muli ang pinto ng kotse, nang makonsensya ako at napairap na lang ako sa ere. Iinom-inom kasi, hindi naman pala kaya. Bulong niya sa sarili. Inipit ko sa aking braso ang dala kong pouch, saka ito hinawakan sa balikat para itayo. Ralph, tara na sa loob. Gumising ka na dyan. Narinig kong bahagya itong bumulong pagkatapos. Unti-unti nitong dinilat ang mga mata nito, pero halatang antok na ito. Sinamantala ko naman ang pagbulong nito, para itayo ito at may pasok sa loob ng bahay. Umakbay ito sa akin, at ako naman ay nakahawak sa baywang nito, para hindi tuluyang mabuwal. Dahan-dahan kaming umakyat ng hagdan. Kulang na lang ay madikit ang mukha ko sa balikat niya, sa sobrang lapit ng katawan nito sa akin. Naamoy ko tuloy ang pinaghalong amoy ng alak na ininom nito, at ang panglalaking pabango na gamit nito. Kinabahan ako bigla. Bakit kailangan kong maapektuhan ng ganon, samantalang wala na akong nararamdaman dito? Ginagawa ko lang ang lahat ng iyon, para sa aming anak. Dahil gusto ko itong makuha at may layo sa ama nito. Pagkatapos ng hirap na dinanas ko, para lang may akyat ito, ay sa wakas narating na namin ang aming kwarto. Saglit ko munang inayos ang nag-ulong damit ko, dahil sa pagkakaakbay ni Ralph sa akin. Baka mamaya ay gising pa ang anak namin, at makita pa nito ang itsura ko, tapos ay lasing pa ang ama nito, nakakahiya. Kahit hirap ay naipihit ko pa rin na walang ingay ang pinto ng kwarto. At ganoon na lang ang gulat ko, nang hindi ko madatnan sa loob ng aming silid si Zeus. Malamang ay nasa kwarto ito ng kanyang mga magulang, na ipinagpasalamat ko naman. Malamang kasi na magising ito, kung sakaling doon ito sa kwarto namin natulog, dahil sa lasing na ama nito. Nang may tapat ko na sa kama si Ralph, ay balak ko na sana itong bitawan at kusa na itong mahihiga. Pero laking gulat ko nang hindi ito bumitaw sa pagkakaakbay sa akin, at dahil doon ay nakasama akong nabuwal sa kama pahiga sa katawan nito. Bahagya pang nalihis ang suot kong dress, dahil sa nangyari. Nakapatong ako ngayon sa malapad na katawan nito. Namula bigla ang mukha ko, dahil sa posisyon namin.
Pinilit kong bumangon, pero pinigilan ako ni Ralph, kahit na nakapikit ito. Parang hindi ito lasing sa paraang pagyakap nito sa akin. Narinig ko itong nagsalita ng mahina. Precious, mahal na mahal kita. Bulong nito sa aking tainga. Naramdaman ko pa ang pagdampi ng mainit nitong hininga sa aking balat. Nanatili itong nakapikit, kaya malaya kong natitigan ang mukha nito. Namumula ito dahil na rin sa alak na ininom nito. Lumakas ang pintig ng puso ko ng mga sandaling iyon. At hindi ako makapaniwala sa sinabi nito. Pero ayaw ko na naman na magkamali at masaktang muli. Kaya alam kong hindi ko dapat paniwalaan ang sinabi nito. Hindi na kailanman. At mabilis akong lumayo sa katawan nito. At hinanap ko ang tamang pintig ng puso ko. Tiningnan ko muli si Ralph at ang kabuuan nito. Lumalim na ang paghinga nito, tanda na nakatulog na ito. Bago ako pumasok ng banyo para maglinis, ay tinanggal ko muna ang suot nito medyas at sapatos. Sunod akong napatingin sa suot nitong polo shirt na bahagya ng nalukot. Dahil sa pagkakahiga, nag-alangan pa ako kung huhubarin ko ang suot nitong damit. Pero nang maisip kong baka maalimpungatan ito mamaya, at magising dahil paniguradong maiinitin ito, ay mas pinili ko na lang na habaran ito. Kaysa mamaya pa ako gambalain ng damuhong na ito. Ayaw ko pa naman ang naiistorbo ang tulog ko sa madaling araw. Nakakadalawang butones pa lang ako nang natatanggal sa suot nitong damit. Nang humantad ang mabalahibo nitong dibdib sa aking paningin. Napasinghap ako bigla. Kailan ko nga huling nakita ang katawan nitong matipuno. At puno ng maliliit na balahibo sa dibdib, na gustong gusto ko dating nilalaro. Kapag nakahiga na kami sa kama sa gabi, pinilig ko ng mabilis ang aking ulo. Para mawala ang mga alaalang bigla na lang sumisingit sa isip ko. Traidor talagang puso ito. Nang alam kong makakalabas na ang init mula sa katawan nito, dulot ng alak na ininom nito, ay hinayaan ko na siyang mahimbing na natutulog, habang bukas ang polo shirt na suot nito, at hindi ko na siya muli pang tiningnan. Mas pinili ko na lang na tuluyan ng maligo sa banyo, para maibsan ang mga gumugulo sa isipan ko, at buo kong pagkatao. Tanghali na akong nagising, dala na rin siguro ng puyat ko kagabi. Hating gabi na rin kasi kami nakauwi ni Ralph. Hindi katulad kahapon. Ay hindi ko na nadatnan sa tabi ko si Ralph. Maaga itong nagising. Lasing na lasing yun ah. Kung ano-ano pang kasinungalingan ang pinagsasabi. Napaismid na lang ako nang maalala ko ang sinabi nito, na ni sa panaginip ay hindi ko na maririnig pang sabihin nito sa harap ko. Akala naman niya maniniwala pa ako sa kanya. Kausap ko sa sarili ko na may pang-uuyam pa ang tono. Buti at nakapaglinis pa ako ng mukha kagabi bago matulog, kung hindi ay baka nagka-rashes na ang mukha ko sa makeup na in-apply ko kagabi. Minabuti kong bumaba muna sa sala, bago maligo at bigla kong naalala ang aking anak. Namiss ko ito ng sobra. Nakasuot ako ng short at shirt na stretchable. Pinusod ko din ang hanggang balikat kong buhok na kulay itim. Mabilis akong bumaba para hanapin ang anak ko. At hindi nga ako nagkamali, at nasa sala ito, naglalaro. Mommy, good morning po. Nakangiti nitong bati sa akin. Kaya napangiti rin ako ng sobra, dahil sa malaanghel nitong mukha. So innocent. Dahil doon ay hindi ko agad napansin na katabi pala nito si Ralph na naka-4.80 humihigop ng kape. Nahuli ko pang nakatitig ito sa mga hita ko. Kainis. Kala mo naman ay hindi nakakakita ng mga legs ng babae. Kung hindi ko pa alam, ay kung sino-sinong babae ang kinakasama nito, partikular ang Isabel na yun. You're awake, bati nito sa akin. Imbis na batiin ay inirapan ko na lang ito sa inis. Anak, sabihin mo na sa mami mo ang balak natin, para makapag-prepare na siya. Amused kong tiningnan ang aking anak, at hinintay ko kung ano ang sinasabi ng daddy nito, na gusto nitong sabihin sa akin. Mommy, mag-beach bonding naman po tayo. Maya-maya ay ungot nito sa akin, na lubos kong ikinagulat. Ha? Tak ang tanong ko. Beach bonding. Ang ibig bang sabihin ng anak niya, ay pumunta sila sa isang beach at mag-swimming. Napatingin ako bigla sa aking balat. Sige na po mommy. Madalas po kaming pumunta ng beach ni daddy noong wala kayo, tapos minsan po kasama namin si Tita Isabel. Nakangiti nitong kwento sa akin. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ko, at napasimangot ako nang marinig ko ang sinabi nito sa akin. Madalas pala nitong nakakasama si Isabel.
Buti at hindi nito natutunang tawagin na mommy o mama ang babaeng iyon, kung hindi ay baka magwala na ako sa galit. Napatango tuloy agad ako sa gusto ng aking anak. Hindi ako makakatanggi sa gusto nito. At alam kong marami akong pagkukulang dito. Yehey! Daddy, pumayag na po si mommy. Punta na po tayong beach. Excited nitong tanong sa ama nito. Okay, we will go to beach. Sagot naman ni Ralph kay Zeus. I can't believe that in just a second. Napapayag na ako ng mga ito na mamasyal at sa beach pa. Para sa anak ko ay pipilitin ko na namang kumilos ng normal, na pangiwi na lang ako pagkatapos. Sige, akyat lang ako anak sa taas, para ayusin ang mga gamit natin. Palam ko kay Zeus na hindi tumitingin kay Ralph. Babe, damihan mo na ang baon mong damit, okay? Yung sa amin ni Zeus mga ilang piraso lang. At may mga gamit naman kami sa pupuntahan natin. Nakangiting bilin ni Ralph sa akin. Ako naman ay ngiting aso ang binigay ko dito, na ikinatawa lang nito. Kainis. At naging taga-impake pa tuloy ako ng damit ngayon. Ang pinagtataka ko lang, ay bakit maraming damit ang pinababaon nito sa akin, bakit kaya? Hindi ba at uuwi rin kami mamayang hapon o gabi? Nagkibit balikat na lang ako, at tumalikod na sa mga ito, at bumalik na ako sa aming kwarto. Lumabas pa kami ng Laguna base sa daan na tinatahak namin. Sa tingin ko ay sa isang private resort kami pupunta. Ipinasok ni Ralph ang kotseng sinasakyan namin sa isang resort sa Quezon. Tiningnan ko ito nang magtanggal ito ng seatbelt. Sa passenger seat ako nito pinasakay ni Ralph, at sa likod naman si Zeus nakasakay, habang busy ito sa pagse-cellphone. We're here. Sagot nito sa akin kahit na hindi ako nagsalita. Nilingon ko naman si Zeus, na umayos na rin ng upo nang huminto ang kotse namin. Anak, huwag kang pupunta kung saan, okay? Baka hindi ka namin makita ng daddy mo. Paalala ko kay Zeus. Nauna nang bumaba si Ralph, para kuhanin ang mga gamit namin sa loob ng compartment. Mommy, uupo lang po ako sa gilid ng bench. Tinuro ni Zeus sa akin ang isang upo ang gawa sa semento, na di kalayuan sa hotel ng resort. Tumango ako at saka ko inayos ang sapin nitong bimpo sa likod. Babe, may gusto ka bang kainin para sa lunch natin? Tanong ni Ralph sa akin na hawak na ang mga bag ng damit namin. Tinaasan ko ito ng kilay at saka nagsalita. Pag tayo lang dalawa, huwag mo na akong tinatawag ng babe, okay? Tapos na tayo, at kung bakit ako nakikisama at sumusunod sa iyo, ay dahil lang sa anak natin. Remember that. Inis kong sagot dito. Binitawan nito ang mga bag na hawak nito muli sa loob ng compartment, at hinarap ako. Bahagya pa akong napaatras, nang lumakad ito papalapit sa kinatatayuan ko. Kinabahan ako bigla. Nag-iba kasi ang itsura nito nang marinig nito ang sinabi ko, na parang isang malaking kasinungalingan ang binanggit ko sa harap nito. Word on. Asawa kita, at hindi magbabago yun. At kung ano ang naging problema natin before. Pag-usapan natin yung nang maayos, hindi yun ganito na parang wala akong kwentang tao sa mga mata mo. Hindi ba dapat ako ang magalit sa'yo, dahil iniwan mo kami ng anak natin ng 7 taon, para sumama sa Raymond na yun para magtrabaho. Samantalang kaya naman kitang buhayin. Parang ako pa ngayon ang lumalabas na masama sa pagitan naming dalawa. At doon biglang nagsiklab ang galit na matagal kong kinimkim. You know what? Itigil na natin to, okay? We both know na gustong-gusto mong ipaanal ang kasal natin dati, hindi ba? Kasi iyon ang usapan nyo ng mga magulang mo. Sambat ko dito. Wala akong pakialam kung ano ang itsura ko ng mga sandaling iyon, ang mahalaga ay masabi ko ang mga gusto kong sabihin dito, at once and for all, matapos na ang lahat ng pagpapanggap na mayroon sa relasyon namin dati. What? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo, Precious, gulat na sagot nito sa akin. Hanggang sa huli, ay talagang wala itong balak na umamin sa harap ko. Bigla itong may kinuhang papel sa loob ng dashboard ng sasakyan nito, at inabot sa akin. Ano to? Naguguluhan kong tanong, na bakas pa rin ang galit sa boses ko. Open it, para maniwala ka. Kahit nalabag sa loob ko ang sundin ng gusto nito. Ay binuksan ko na lang ang inabot nitong envelope sa akin. At laking gulat ko nang makita ko ang laman ng mga iyon. 2 pirasong papel, na kung hindi ako nagkakamali ay isang marriage contract.
Nang tingnan ko ang mga pangalang nakasulat doon, ay nabasa ko ang pangalan naming dalawa ni Ralph. Authenticated iyon. Ang ibig bang sabihin nun ay kasal pa rin silang dalawa. At ang buong akala ko, ay inayos na ng mga magulang nito ang kasal namin para maipa-annul iyon.